kakapasok lang na balita, President BBM, ipapaaresto na dito ang China matapos mabisto ni BBM. Ayon sa nakalap nating impormasyon, bistado na di umano ni BBM ang China na nasa likod ng pangahak na pinababantayan ni BBM. Ayon sa ICT Undersecretary, China ang tinuturo sa likod ng website na numanakaw sa impormasyon ng PCG. Dahilan kaya nalalaman nila dito lahat ng paggalaw na pinaplano natin sa West Philippine Sea. Paglilinaw pa ng ICT, China Telecom ang nasasagap nilang signal na humahak sa PCG. Pati na rin sa iba nating website ay nahahak na din nila, pati mga usapan sa Congress. Siguro kung bibigyan mo ako ng scale of 1 to 10, 10 being the most complicated, I would rate this as 9 or even 9.5. A command and center sa isang computer na nasa loob ng China Unicom network. Ang China Unicom naman is a telecommunication service provider na nag-ooperate sa China. We will have to coordinate, of course, with the Chinese governments as we do. Pag-aari ito, 100% ng Chinese government. Pero ayon kay Rear Admiral Arman Balilo, nagsasagawa na sila ng mga precautions sa website na posibleng hinak na ng mga Chino. Kaya mabuting mas maaga talaga nating nalaman. Alam ng China gusto sila ni BBM ipaaresto. Yung mga IT personnel natin ay on the lookout palagi at maging vigilant at gumawa ng mga precautionary measure. Gagawin natin ang lahat para manatiling secure yung ating website. Pero babala ng anak ni dating Senador Juan Ponce Enrile, tinituro niya mismo si Martin Andanar ang pasimuno ng bayaran ng China para siraan si BBM ng mga vlogger. Ayon sa anak ni Juan Ponce Enrile, we found out also that Martin Andanar is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS, like all these others. They're not doing this out of love of country. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. Sila pa natin binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang mali mo lang. Upunahin. Buwelta naman ng isang pinagbibintangang vlogger, tawagin na daw taksil si SAS pero mas gusto daw niya dito ang China kesa sa desisyon ni BBM pabalikin dito ang US. Okay, tawagin niyo na akong taksil, wala akong pakialam. Dahil iisa lamang ang aking layunin mula nang ako ay nagsimulang mag-vlog. Okay? Na hindi mapahamak ang milyong Pilipino sa maling foreign policy decision na sinimulan ni Aquino. At ngayon ay nagkaroon ng continuity kay Bongbong Marcos. Anong sinasabi ng EIU? Ang sinasabi doon, the most exposed, risky country in Asia right now is the Philippines. Of course, ang sumunod ay South Korea and Japan. Pero, especially risky daw ang Pilipinas, Japan at South Korea because of the presence of US bases in our countries. Diba? Ngayon kung pumutok ang sigalot, yan ang unang-unang magiging target. And they will be legitimate target. Because in a war, you know, kung nasaan yung mga supply lines, military supply lines ng iyong kalaban, those will be considered legitimate military targets. So kung ikaw ang long-term investor na nagbabasa at malamang binabasa mo ang Economist Intelligence Unit reports, ano ang iyong iisipin? Is it worth it to invest long-term in the Philippines given that situation? Of course not. Yang tanong kasi na yan, Admar, no, ay ito ay kalamitan ay tanong ng maraming tao. Okay? Meron bang pwedeng pumalit sa China? Kasi for example, kinancel yung sa Mindanao, yung trade. Diba? Marami rin infrastructure project na ang Chinese ang gagawa na kinancel. Dahil nga sa China threat hypothesis. Okay. Iisa lang ang sagot ko dyan. Ang Amerika ay nasa Pilipinas since 1898 nang ninakaw nila ang ating bansa mula sa ating mga ninuno. Anong year na ngayon? 2024. So, they had over 100 years to develop our country, to help us develop our infrastructure, to modernize our military, to improve the industrial capacity of the Philippines. Obviously, over 100 years of doing nothing or at best very negligible acts
already is a proof that they are not a reliable partner for industrialization, for infrastructure development. When it comes to other countries, well, before naman tayo lumapit sa China, nandiyan na yung mga other countries na yan. Why didn't they do it before we approach China? The truth is, in terms of infrastructure development, China is number 1 right now. Kasi ang China may Exhibit A. Pumunta ka dito sa China at makikita mo yung infrastructure development. You know, can you imagine how huge China is? And now you can reach almost every nook and cranny of China through its train system. So it's a very, very good country when it comes to infrastructure development. Kaya na rin marami ditong nag-i-invest sa China, including the oligarchs in the Philippines. You know, they're investing here because it's a really, really efficient country when it comes to infrastructure and transportation. So kung ang tanong mo, meron bang makakapuno doon sa ginawa ng sa dapat sanang gagawin ng China? Sana kung meron man, dumating na sila noon. Diba? Ngayon, naghahanap pa rin tayo. And it will take several years before this infrastructure again na masimulan. So, marami na tayong oportunidad na hindi na natin na-grab because of our irrational fear na ang infrastructure development ng China is like the colonial policies of the United States, Spain, and even Japan. Especially with China. You know why? Why our relationship with China should actually be prioritized, and why our relationship with China kailangan natin itong i-approach in the most peaceful and not in this megaphone diplomacy way. Kasi ang strategy ngayon, global business strategy ngayon ay ang tinatawag na China +1. Okay? Ang ibig sabihin niyan, mag-i-invest sila sa China and then +1 of China. Usually, ang inaano na nito yung geographical proximity sa China. Kaya nga ang number 1 beneficiary ng China +1 strategy na yan ay Vietnam. Ano ibig sabihin itong China +1 strategy? Kasi nga yung China, nagkakaroon na siya ng structural changes, no? Kasi ano yan, normal yan. Pag nag-i-improve yung economy, yung mga low labor intensive, yung mga low-cost labor aspects sa value chain, hindi na yan yung nagiging focus ng economy mo. So ngayon, yung mga companies na gusto nilang magkaroon ng mas mura na labor, for example, or manufacturing, etc., or anything in the value chain na mas mura na hindi na nila makukuha sa China, ililipat nila sa iba. Pero they still have some businesses in China, so they form this network. Pero China remains at the center. Ngayon, kung ikaw inaaway-away mo yung China, ginaganyan-ganyan mo, paano ngayon magkakaroon ng harmonious integration yung economy ng Pilipinas at ng China? Hindi ba? Kasi syempre matatakot yung mga Chinese investors, no, na mag long-term investment sa Pilipinas. Kung yung mga Pilipino ang ginagawa lamang ng mga raming politiko ay ginagalit-galit sila sa mga Chinese. And isa pa, no, halimbawa yung tourism. It is a known fact in the international tourism industry that Chinese tourists are the bees that lay the golden egg. Ibig sabihin, yan talaga ang cash cow ng tourism. Ano nangyari? Ano na nangyari sa arrival ng Chinese tourists? Ano na nangyari? Why are we not tapping the biggest source of tourism? Diba? Yung tourism pa naman yan, ang benefit niyan. Hindi lamang sa mga oligarko, ang benefit ng tourism. Ano yan? Whole of economy benefit yan. Mula sa tricycle driver, mula sa porter, mula lang sa maliit na nagbabangka-bangka na nabibigay ng trip, mula sa mga vendor. Lahat yan, makikinabang yan sa mga turismo kasi ang mga turista, they spend on every aspect of the society. So ayun na nga ang sinasabi natin. So anong nangyayari dito sa ating relasyon? Naapektuhan itong mga bagay na sana ay mag-aalaw sa atin na mag-generate ng wealth, no? At ma-improve natin ang ating ekonomiya. And with an improved economy, we will then be able to modernize our military and to keep it strong. Yan ang foundation ng military power. Your industrial capacity and your economic capacity and your economic development. We have conflicting positions. So baka naman kasi kailangan nating bumaba mula sa position and let's look at what would be our common interests actually. So ayun na nga, na yung ginagawa natin ay malayo sa ginagawa ng Vietnam. And that is also the reason why siguro ang ekonomiya ng Vietnam ay magiging malayo na sa atin. Ako naman okay lang, no? Ganito lamang yan.
I just see myself as someone trying to convince, no? Tinitingnan ko, ang tingin ko sa sarili ko ay isang taong trying to convince someone. Okay? Tawagin niyo na akong taksil, wala akong pakialam. Dahil iisa lamang ang aking layunin mula nang ako ay nagsimulang mag-vlog. Okay? Na hindi mapahamak ang milyong Pilipino sa maling foreign policy decision na sinimulan ni Aquino. At ngayon ay nagkaroon ng continuity kay Bongbong Marcos. Taksil ako sa mga taong ayaw tanggapin na baka may mas magandang perspektibo dito. Pero doon sa mga taong nakikita na merong magandang basihan ng aking sinasabi at ng mga katulad ko, hindi kami taksil, kundi mga taong gusto lamang na ang mga Pilipino ay hindi mapahamak. Hindi po yan kataksilan. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.